Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Pag-usapan naman natin ang sikat na batang ito, 14 years old, Grandmaster Samonenkov ng Ukraine. Di umano, na-break daw ang record ni Abhimanyu Mishra. Totoo ba yon? Yan ang pag-uusapan natin after ma-analyze natin ang napili kong matigas niyang laban dito sa nakaraang taon na FIDE Grand Swiss. Long game ito. Ang nakaharap niya ay ang legendary Polish Grandmaster Mikhail Krasenko. Ayan, si Krasenko sa mga veteranong masters natin, kilalang kilala yan dahil noong araw, Far East Bank International Open, 1998 to year 1999 to 2000, ganon. Dumadayo yan dito lagi. Ayan, okay? So, at papakita ko rin sa inyo ang history ng mga world's youngest grandmasters sa end part ng video. Ang ginawa ni Samonenkov nag-E4, C5 si Krasenko, Sicilian, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Rosolimo ang ginamit, nag-Neshmet din of variation naman si Krasenko, nag-Castle, Bishop G7, nag-C3 para bubuuhin ng sentro, malakas sa puti yan pag nabuo yan. Knight F6, ginugulo ka agad ang sentro, pero nag-Rook E1 maintain lang. Kasi kung mag-E5 dito, magda-Knight D5. Diba? Hindi mabubuo ang sentro. Kaya, nagro-Rook E1 muna dito para solid pa rin. At nag-Castle, D4 na, Queen B6. Para mapaalis kagad ang Rosolimo Bishop at para makatipid ng tempo, kinakapture talaga ang Knight na yan. D4 naman ang pinang-capture para anytime makalabas na ang Light Square Bishop. H3, pinigilan naman ang pwedeng puntahan ng Bishop na pinaka nakaka-pressure, ang G4 Square. At nag-Rook D8, ayan, para talagang ma-pressure ang center pawn, inalisan lang sa D-file, nag-Bishop D7. At yan ang novelty ng veteranong Polish Grandmaster. Kasi sa mga nagdaang laban, sinisimplihan lang ng capture-capture. Pero dito, mukhang okay sa puti kasi yung C3, mababakante para sa Knight. Malakas yan. Kaya dito, nag-Bishop D7, novelty, Bishop E3, kumapture na sa D4, at nag-Bishop E8. Tinirahan ng veteranong approach dito. Ang bata, Knight C3. Matured na talaga sa decision making. Biruin nyo sa iba-iba, maa-attract agad mag-D5, di ba? Para atakihin ang queen. Pero kapag umiwas na ang queen, ang tanong, ano gagawin sa D5 pawn? Napasubo yan. Pag nag-Knight C3, pagka-capturein lang yan, 1 pawn down ang puti. Pagka kinapture naman ng pawn, Bishop takes, may tempo pa, Knight C3 and Rook A C8 o kaya B5, healthy sa black. So lalabas, mapapasubo lang yung D5 kaya nag-Knight C3 muna. Pahinog muna yung D5 na yan. Nag-A5, Rook A D1, umiwas na yung Queen. Queen C1 para naman titira sa H6. Nag-A4, extra space sa Queen side. Bishop H6, Bishop H8 at nag-Queen G5 para dalhin ni Samonenkov ang lahat ng puwersa niya sa king side. At nag-B5. Gumagawa naman ng eksena si Krasenko sa queen side. Nag-A5 na at nag-B4. Good move. Kasi kung titirahan lang ng simpleng knight D5, kakapturin lang yan, kahabag-habag ang mangyayari sa black. Diba? May queen F8 matchas. May E6 pa. O balik tayo. Sa B4 counter attack at nag-knight E4, knight D5, nag-Rook C1 para pinahan lang. Kumbaga, i-align lang ang weak. C6 pawn, nag-Rook A7, ayan, extra support sa E7, nag-H4 para i-H5, pampalambot ng shield ng Black King. At nag-Queen C8, H5, Queen F5, pinuwersa na para mag-Queen to Queen, pero good move yung H takes G6 at nag-Queen takes G6 muna. Siyempre, hindi basta-basta makukuha yung hangad na Queen to Queen kasi kakapture pa sa F7 with check. Lalabas, mawa 1 pawn down ang black. Lugi. Kaya, napuwersang queen takes at pagkakataon naman para layasan ang queen to queen na yan. Kasi dito, hindi pwedeng basta-basta ma-exchange. Lugi ang puti dyan. Nag-F5. Ayan na. Medyo weirdo na ang ginagawa dito. Nag-N-pasan capture. Capture. Knight G3. Ayun. Hindi rin nakita ni Samonenkov ang malakas na Knight H4 na pala. Paano kung mag-Queen G4? Magda-Knight G3 lang. Ha? Paano kung capturein ng libre na yan? May Rook E4. Ay, nako. Grabe. Kulong.
Kulong ang Reyna, oh. Walang pupuntahan. May ganun palang kalalim, ano? O, balik tayo. Pero nag-knight G3, bishop G7, good move. Capture, capture, at nag-rook E6. Ayan, para lalagyan ng kasunod, battery. Nag-queen F7. Ayun, na bad move dito si Krasenko. Dapat daw ang tira queen G4, i-threat ang tore, tapos rook CE1, and bishop G6. Okay, okay pa. Konti lang ang lamang ng evaluation bar sa puti. Pero nag-queen F7, rook CE1, battery, bishop D7. Ayun, dito mga kamatsas. Sige po, pakiguess nyo ang natumbok ang good move ng bata na gustong-gusto ng computer engine. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat po sa inyong effort at congrats sa mga nakakita ng Knight F5 good move. Threatening, Knight H6 dodobolin, dadalihin ng Reyna at nag-rook G6 para pag nag-Knight H6 kakapturin lang yan. Pero dito pumunta, good move, Knight E7, capture, Queen D5 at nag-Queen F4. Rook on the 7th rank. Nako, very powerful. Rook F8, Knight H4 atake, nag-Rook G7, kinapture lang, Rook E7 check, Rook F7 at nag-Rook E3, good move. Para dito naman lilipat ng pressure at nag-Rook F8, ayun. Rook G3 check, King F7, napilitan tuloy dyan, ano? Kasi kung pupunta sa sulok, nako, may Queen H6, threatening Matias, threat Antore. Pag nag-Queen F7, may Knight G6. Fatal, totally ang mangyayari. Kaya, nag-King F7, Queen H6, King E8, Rook E3 check, Bishop E6, at nag-F4. Another good move by Samonenkov. Kinapture ang pawn sa D4, nakapin, pero nag-F5. Good move. Depensado ang tore, pero meron kasing baon-baon ditong matindi si Krasenko, no? Nag-Rook G8. Ang ganda ng tirang yan. Kung hindi makikita yung huling bitaw, hindi mapaparesign ang legendary na si Krasenko. Ano kaya yung huling bitaw na nakita talaga ng batang ito? Kaya naparesign si Krasenko. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe tong tira na yan. Oh. Piling-pili. Excellent mo bang King H2? Resign si Krasenko dahil ito na po ang balak. Magro-rook takes bishop na. Wala nang solution eh. Kung check dyan sa D6, mag-G3 lang. Kung check dyan sa D2, magda-Knight G2 lang. Bagsak pa rin ng solid ang bishop. Okay? Ngayon, ito po yung gusto ko ipakita sa inyo, no? Dito kasi baka mamaya nasa isip nyo, Coach, yung mga sagot ng iba, capture ang bishop. Talo ka agad ang puti. Ganun kahiwaga, chess. Magro-rook G5. Babarhan ng tore para ma-disconnect ang pagkakadepensa ng queen sa tore. Nako, ano ngayon ang solusyon? Diyan, babagsak ang tore. Ayan, una ko nakita dito, King F2 para depensahan. Ano meron? Magku-Queen F4 check tapos kagad. Oh. Talo pa, oh. Sakit naman. Bakit talo? Kahit anong ipangharang dyan, halimbawa, Knight F3, meron kasing Rook takes G2, capture, maku-queenless, talo bang bigla? Ang sakit. From winning, biglang talo ka agad. Ano? Swindle ang tawag dyan. Biglang mabubulaga ka. May ganun na pala. Ayan, may ganyan. Check. Kahit saan magpunta, no? Pag nag-King G1 or King E1, kakapture lang ang tore. With check, talo na rin. Pag tore, ito lagi, oh. Oh. Queenless, eh. Kaya, kung hindi naman mag-King F2, ano, pang depensa. Baka mag-Knight F5 na lang siguro, kakapturein lang. Wala pa rin, nakapin pa rin. O, talo bigla. Grabe talaga ang chess talaga. Baliktad ka agad ang sitwasyon, no? Kaya perfect na perfect ang tirang King H2. Wala talaga, oh. Napaka-matured ng tira na yan. Pero 14 years old lang si Samonenkov. Ngayon, pag-usapan natin mga kamatyas, talaga bang na-break niya ang record? Kasi sa mga headlines, sinasabi na-break ang record, eh. Kaso ito, 14 years old. Nakuha yung Grandmaster. Di ba si Mishra, 12 years old? Di hindi na-break ang world's youngest Grandmaster. Pero, siya po, ang tama dyan, world's youngest Grandmaster na nabubuhay. Living. Pero hindi siya yung may hawak ng record na pinakabata kasi 12 years old nga si
Mishra eh. Ano katunayan? Ito po, tingnan natin ang mga records ng world's youngest grandmaster sa buong mundo. Pinangungunahan ni Abhimanyu Mishra ng United States of America. Ayan, 12 years old and 4 months and 25 days nakuha ang titulong grandmaster. Na-break niya ang record ni Sergei Karyakin ng Ukraine na 12 years and 7 months and 0 days. Ayan, okay? Tapos si Gukesh, Sindarov, Pragnananda, Nodirbek, ayan ang pagkakasunod-sunod. At nandito po si Wesley eh. Tingnan natin ang record ni Wesley. Pang number 19 siya eh. Oh. Nakuha niya 14 years old and 1 month and 28 days. Ayan. Etong si Samonenkov, 14 years old. Nakuha. So, ibig sabihin, hindi siya ang world's youngest grandmaster talaga. Siya lang ang pinakabatang grandmaster na nabubuhay ngayon. Kasi, mas matanda sa kanya si Mishra. Magkasing edad sila ngayon ha. Parehong 14 years old sila ni Mishra. Pero lamang sa edad sa buwan si Mishra. Kumpara kay Samonenkov. Mas bata siya sa buwan. Okay? Pero hindi po siya ang world's youngest grandmaster. Kasi 12 years old nga may nakakuha na eh. 14 siya eh. Nagkataon, sa nabubuhay ngayon na grandmaster, siya pinakabata. Yun ang tama dyan ha. Oh, kasi may mga headlines eh. World's youngest grandmaster. Living, hindi yung record ang nakuha. Mishra pa rin ang record holder. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Sana po natuto kayo na update dito sa ating video. At kung kayo may mga katanungan at komento, lapag nyo lang sa comment section down below. At sa mga naghahanap po ng ating Kamatyas merchandise, punta lang kayo sa Shopee and type Kamatyas Sporting Goods Shop. Lalabas po ang ating mga merchandise products doon. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.